フライ級、そして世界王座3階級制覇、元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、ジョン・リエル・クアドロ・アラスーパースター初めての県にやってきました。元世界başlayan ve yumruk kombinasyonu Roman the left hook is down. Another right hand drops him again. A down combination, and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of O'Quinn.アメリカ合衆国カリフォルニア州出身、現在のランクは WBO 世界バンタム級第10位、サウザ・ビースト・サンチェス、ザ・ビースト、サウル・サンチェス。 Challenger, The Beast, Saul Sanchez. The left hook is down. Another right hand drops him again. A down combination, and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Éramos felices y no lo sabíamos. Mira que no tenía tantos knockouts, solamente 8 en estas 15 victorias, ahora el 9. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. Apenas comienza, señores. Boxeo Telemundo. Vamos y venimos con mucho más. Challenger, 左ストレートを一つ当てました。当てただろうとアピールしたのはテキーカの方。
チェスコーナーで連打サンチェス78対74Cuadro alas Jonriel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez, kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni Jonriel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro alas Jonriel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero, para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. Ayon naman kay Coach Nonoy Neri, na matagal na niya pinag-aralan ang mga galawan nitong si Saul Sanchez, kaya naghahanda sila ng maaaring counter-attack at game plan laban dito. Malaki naman ang kumpiyansa ng Team Casimero lalong-lalo na si Coach Nonoy Neri na kayang-kaya ni Cuadro alas ipanalo ang laban niya kontra Saul Sanchez. Dahil unang-una ay maaaring makatulad kay Soloneteti ang performance ni Cuadro alas, sa makatuwid guys ay knockout sa maikling oras talaga ang target ng Team Casimero dito kay Saul Sanchez. Kitang-kita na rito ang pagiging polido, malakas at mabilis na suntok ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion, Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero. Koitang-kita rin dito na one-punch knockout ang kalaban kapag ito ay nataman ng solidong suntok ni Jonriel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita. So ang labanan Saul Sanchez at Jonriel Casimero ay isang napakahalagang laban para kay Jonriel Casimero, dahil sa laban na ito, ay dito titingnan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito, kung dapat niya pang ipagpatuloy ang pagbibigay ng laban or kanya na itong bitawan. Para kasing nakikita ni Masayuki Ito itong si Jonriel Casimero na medyo may kaideran na ito. Ayon kasi kay Masayuki Ito ay gustong-gusto niya talaga maikasa ang labanan ni former 3 World Division Champion Jonriel Casimero, kontra sa 4 World Division Champion na si Naoya Inoue. Kaya naglalabas talaga itong si Masayuki Ito ng malaking pondo para sa mga laban na paparating ni Cuadro alas Jonriel Casimero. Kahit na wala itong kinikita sa mga laban ni Jonriel Casimero ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusuporta dito, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga at malaki rin ang tiwala niya na maikasa niya ang laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero at 4 World Division and Undisputed Champion aka The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Sa oras kasi na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni Jonriel Casimero kontra Naoya Inoue ay tiyak na limpak-limpak naman ang kanyang makukuhang pera dito. Ngunit ang lahat ay may katapusan, dahil kapag natalo dito si Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez sa kanilang paparating na laban ay tiyak na lahat ng pinaghihirapan ni Cuadro alas Jonriel Casimero ay mawawala kasama na dyan ang kanyang boxing career. Sa oras kasi na magpakita ng mahinang nilalang sa laban niya kontra Saul Sanchez itong si Jonriel Casimero ay dito na magdedesisyon si Masayuki Ito na itigil at bitawan na si Jonriel Casimero bilang alaga niya. Kaya talagang napakamahalaga ang paparating na laban ni Cuadro alas Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong paparating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Kaya dapat paghandaan ng maigi ni Jonriel Casimero ang laban niya kontra Sanchez, na maging resulta ng magandang pagkapanalo nito. Isa rin sa tinuturing na halimaw ng boxing itong si Saul Sanchez, dahil round 1 lang ang itinagal ng kanyang kalaban, dahil maganda ang estilo nito pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At ito marahil ang paghahandaan ni Jonriel Casimero. May estilo rin si Saul Sanchez na kayang-kaya niya makipagsabayan ng lakas sa lakas na hindi gaanong napapagod o nahihingal. Dito pa lang ay lamang na si Saul Sanchez kay Jonriel Casimero. Dahil si Cuadro alas Jonriel Casimero ay tila mabilis mapagod at hingalin. Meron din napakalakas na suntok si Saul Sanchez na kapag ito ay nakatama ay tiyak ito ay ikatutumba ng kanyang kalaban. The left hook is down.
foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Ngunit hindi rin naman papahuli pagdating sa lakas ng suntok itong si Jonriel Casimero. Ngunit dapat paghandaan ni Casimero ang kanyang matinding pagpapalakas ng kanyang stamina. Dahil isang veterano na itong si Saul Sanchez pagdating sa sabayan ng lakas sa lakas. Na hindi man lang nakakaramdam ng pagkapagod at pagkahingal nito. Kakayanin kaya ni Jonriel Casimero itong si Saul Sanchez. Kung ganitong estilo ang gagamitin niya, panuurin natin ang laban niya kontra Yukinori Oguni. Kayo na po ang humusga kung kakayanin ni Jonriel Casimero sa estilong ito na patumbahin si Saul Sanchez. The artist is Easy Mill, Jonriel Casimero. Taong 2015 nang makasagupan ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas ang isang madayang taktika ng isang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng. Nakataya dito ang titulo ng World IBF Flyweight title, ngunit nabigungang matalo ni Jonriel Casimero itong si Amnat Ruenrueng. Sa mismong laban nila ay kitang-kita ang maduming laro ni Amnat Ruenrueng, ginanap ang laban sa teritoryo ng Thailander na ito, kaya halos lahat ay pabor sa kanya. Mapahurado at referee, na halatang pabor lagi sa kanilang kababayan na si Amnat Ruenrueng, kahit nakitang-kita na rito ang kanyang madumi na pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring, dismayado ang Casimero fanatic sa naging desisyon ng mga hurado. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa, muli siyang nag-insayo at nagpalakas ng katawan para sa rematch nila ng madayang Thailander na boksingero na si Amnat Ruenrueng, dahil sa oras na maglaban muli sila ay sisiguraduhin niya na hindi na makakatayo pa ito. Taong 2016 ay muli silang nagharap sa ibabaw ng boxing ring, ginanap ang laban sa Diamond Court Beijing, China, at isang patas at mahusay na referee na ang kanilang kinuha para sa labang ito. Unang round ay pinapakiramdaman lang muna ni Jonriel Casimero ang mga galaw at diskarte ni Amnat Ruenrueng, ngunit unang round pa lang ay lumabas na agad ang maduming laro ng Thailander na ito. Pangalawang tagpo, ay nagulat itong Thailander boxer sa estilo ni Casimero, na halatang pinaghandaan ni Casimero ang estilo niyang madumi. Pangatlong tagpo ay tila bihira na lang kung sumuntok itong si Casimero, na tila nakaabang lang para makakuha ng tiyempo, para magpakawala ng mga solidong suntok para patumbahin itong madayang Thailander na boksingero.
Sa round 4 ay dito na nga nakatsyempo si Cuadro Alas dahilan para makapasok at makakonekta ang super solido niyang suntok, dahilan sa pagkatumba ng kanyang kalaban. Ngunit nagawa pang makatayo ng Thailander na ito, at sa pag-umpisa muli ng bakbakan ay hindi na binigyan ng pagkakataon ni Casimero itong si Amnat Rueng na makabawi pa, pinaulanan ni Jonriel Casimero ng mga solidong suntok dahilan sa pagkatalo ni Amnat Rueng. I'm not trying to get the positioning back. Yeah. We fight this. Oh! And he caught him. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all four up. I can't believe it. So a million's what Matt Williams got raw, but this one here, he looks really hurt. Really hurt. His legs. I'm not. It's very hurt, but he's going back with bad intention. Yeah. Nice over. And he's trying to trip him. And he's trying to trip him. He's trying to trip him with his leg. I saw that in that row, man. Yeah. It looks like Trying to survive. Oh, I tell you what, man, and he's after him. And the Philippines are trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out that run round. Good right to the body. And he's definitely Kazma is not trying to be hold on, and he won't be denied. And a good punish shot, he's down again. To the body. Whoa! And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? No, the fight was waved off by Tony Weeks. And we have a new IBF flyweight champion of the world. And what a shocker upset of the year going on along with Uchi. Ano sa tingin nyo guys, deserving ba makalaban ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero sa estilong ito or hindi niya kakayanin ang lakas ng halimaw na si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.